Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Papatawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? 16. Narinig niyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig niyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Naku po. Hindi sila nagde-deny. Lahat po nabigyan. So, including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga partido. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Press con ho nitong si Congressman Egay Irice ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho tayo araw ng Lunes kaya napakaraming ganap po ngayon sa mundo ng social media. Una na ho, itong press con na to. Itong si Congressman Egay Irice. Yung insertions, Yung diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung PATS Eye, nakikita niyong maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita niyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. di ba? Doon pa lang ho mga kababayan eh. Doon pa lang ho sa ginawa na yon ng administrasyon ni Marcos Jr., yung mga matitunong proyekto, pinalitan ho nila ng mga unprogrammed appropriation. Yung pondo para sana doon sa mga proyektong nagkaroon ng feasibility studies, talagang ginastusan na napakalaki para makita kung talagang yung mga proyekto na yan maghahatid ng contribution, di ba, sa buhay ng bawat isang Pilipino. Pinag-aralan ho talaga kasi yung feasibility studies pa lang talagang malaking pera na hong gagastusin dyan ng pamahalaan para makita kung ang isang proyekto ay kapaki-pakinabang o mapupunta lamang sa basura. Yun hong mga proyekto na napatunayan na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, ipinatigil ho nila lahat yon. Karamihan mga programa na yung kung tawagin nila mga high impact project, infrastructure project. Yung talagang ramdam ng bawat isang Pilipino sa pang-araw-araw nilang buhay. Yung mga proyekto na yun ho ang pinatigil. Yung pondo na para sa mga proyekto na yun ang ilinipat nila sa mga unprogrammed appropriation. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado. Sapagkat ito po ay sinisimulang himayin
at pag-aralan, Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan. Sa sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala. Grabe, January pa lang pinag-aaralan na pala. No? Pagkapasa pa lang ng budget pala, pinagpaplanuhan na kung ano yung mga gagawing proyekto. Di ba? Tapos yung mga proyekto na yun, sila naman ang iisang tabi mo para yung pondo madala mo sa mga program appropriation. Napakawalang hiyaho ng mga kababayan. Sa mga national offices, pagkatapos sa kaya pa lang yan, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. Grabe. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin yan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin yan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang hula ko po, may projection, may first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagtitid. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Correct. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabinbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Nako, yan na. Hindi mo malaman kung anong direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, Nako po. parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan na si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin ko, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis.
Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang, bakit pagka mga kabinete na, humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalauna, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, Correct. 473 billion. May kulang doon sa ano, may kulang dito sa kwento nitong si Congressman Egay Erice. Yung wala yung mga katagang nahiya naman kayo. Dapat yun muna, doon muna tayo eh. 'Di ba 2025 nagbida-bida siya eh, 'di ba? Mahiya naman kayo. 'Di ba? Sinalaulat ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po yung natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-dati, para yung banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriation. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, iyo ba Senado? No, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, tahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kababayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Correct. Totoo. Congressman, may nagsalita na si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, Yun. at saka si Leviste, no? Eh, kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral Files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo na kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na. Sino yung mga naging contractor. Yung mga Bakit hirap na hirap si Bing Lacson diyan sa sinasabi na yan itong si Congressman Egay Erice, 'di ba? Kung sabihin, kung ipaliwanag yan ng mga walang interest dito sa issue na to, eh napakadali. Pero pagka ang sasalansan na itong si Bing Lacson, eh hirap na hirap po siya. 'Di ba? Napakanta na niya itong si Bernardo. Binanggit na itong si Adrian Bersamin. Kung sino-sino na nabanggit ng mga individual na yan. Ng mga resource person diyan yung mga resource person diyan sa Senado. Pero mapahanggang sa ngayon hindi pa rin humatukoy nitong si Ping Lacson. Tapos nagsalita pa itong nabanggit diyan sa Senado, yan si Adrian Bersamin. Nagsalita na siya. May kinausap na ho niya yung isa sa mga congressman, itong si Congressman Libiste. Ilinabas ho niya kanyang nalalaman. Meron pang affidavit di umano. Meron pang CCTV footage ng pagpunta niya. Ang sabi ho ni Ping Lacson, hearsay daw ho yung mga yan. Ibang klase talaga. contractors.
Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan. Kung gusto mong imbestigahan. Gusto. Yun eh. Ano ba yung sa investments? Meron ba pumapasok ng investments lately? Alam mo po, noong panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM na wipe out po lahat itong $7 billion na yun. Okay, the floor is open to questions from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Artie Carat, Manila Times. Oh, ano nakita mo? Sa eskwela lang ba itong nangyayari, nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat si Presidente dapat ang managot ng 10 years. Wala nangyayari. Ano ba? Sa eskwela lang ba talaga? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. So talagang may ano dito si Marcos? Ang lahat na siya talaga. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila Launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Naku po. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction nyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis na daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yun. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Correct. Walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. Naku. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Toby Chanco. Ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew eh. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. Grabe. So, Tinawaran na pala yan si Andrew tapos 68 million pa rin yung 68 million tinawaran na pero yung ibinayad 68 million pa rin, pambihira talaga. Overpriced naman ho yun mga kababayan. Di ba? Ang dami magagaling na entertainer na hindi gaga sa bagay kung di naman pala galing sa pera nilang pambabayad kahit na 100 milyon pa yan, di ba? Bumibili nga ng mga milyong mga mansyon sa iba't ibang bansa, Andrew lang di nila kaya, hindi kaya ganun na lang ho sila kabilis makapagpalabas ng pera kasi hindi nila pinaghirapan. hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages, merong ibang issue, not just
not just the campaign, pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? 16. Narinig niyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig niyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Naku po. Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Libis, diba, nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kung lang to question. Buhay po ba si Cabral? Ay, wala po akong alam na. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? This is China. Kasi nagkakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? Sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat Gaano karami, Congressman Egay? Gaano karaming intelligence? Anak ng tokwa, doon pa nga, dito pa nga lang sa loob ng Pilipinas, dito pa nga lang sa issue ng budget, ang dami niyang intelligence pan, hindi niya nakita na ninanakaw na pala ang kaban ng sambayanan. Ano pa kaya yung mga nasa labas ng bansa, diba? Yung issue ng West Philippine Sea. Sa tingin niyo ho ba gagamitin ni Marcos Jr. ang kanyang intelligence and confidential fund dyan sa mga issue na yan? Bakit pa niya gagamitin? Anak ng tokwa, pera na, magiging bato pa. Di na lang niya ibulsa, diba? Presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng Presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay guys, any more questions please? Mukhang nakuha ng soundbite. Yes sir, identify yourself. Eta no Rob Justa. Pero in fairness, saludo Congressman Egay. Maraming salamat sa ginagawa mo. Kahit nakilala kang pinklawan, dilawan, ganyan naman ho tayo. Yan ang hindi kayang gawin itong mga pinklawan at dilawan na to na mga vlogger nila. Pagka kunyari nagsalita itong si Panelo, kahit na merong punto si Panelo, hindi ho nila hindi ho nila i-cover yan kasi sila lang yung kumbaga masyado ho silang believe sa mga sarili nila. Akala nila alam nila lahat pagka nagsalita sila alam nila lahat tayo naman hindi ho tayo ganoon yung mga karamihan ng DDS vlogger pagka merong mga punto de vista kagaya kahit na dilawan pinklawan pa yan kahit na Talyanista yan siya Imada senator o congressman pa yan basta merong punto de vista yan papakinggan ho natin yan di ba hindi ka taka-taka kung bakit talagang mas maraming mga viewers yung mga DDS vlogger compared doon sa mga vlogger ng mga kay Marcos Jr., kay Risa Hontiveros. Hindi ko pinapakinggan sa social media yung mga individual na yan kasi mga pagka ang focus lang ho nila doon sa mga principal nila.
wala ho silang pakialam kahit na ika nga maubos na pera na sambay ng Pilipino, kaliwat kanan na yung naghihirap sa ating bansa. Wala ho silang pakialam doon. Basta ang binabalita lang nila, tingnan nyo yung mga post nila. Basta lahat ng post nila dapat nakakaladkad yung pangalan ng kanilang amo at lagi itong na ika nga nabebendisyonan nila. Yung mga DDS vlogger basta ika nga apektado ang ating mga kababayan sa mga issue. Sigurado papasadahan at papasadahan yan, di ba? Yun ang kaibahan. Na 96.7 News FM. Kung nararapat pa bang manatili itong mga senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. Nako. May mga usap-usapan, Congressman tanggalin yan. na lang. Makakatipid pa yata ang Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin igalang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. Correct. Tama At naman. madali pong mag-akusama. Naniniwala po ako na marami pa rin matikinok na congressmen at Correct. mga senador. Tama. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Kaya suportahan ho natin itong si Congressman Egay Irice. Share niyo ho itong video na to para mas kasi ano bang purpose ng pagsasalita niya na yan, di ba? Ano bang purpose ng paglalahad niya na yan? Para malaman ng ating mga kababayan itong mga ganitong klaseng issue na hindi binabalita ng mainstream media at mga tuta nitong si Marcos Jr., 'di ba? Kaya nandito ho si Congressman Egay Irice. Ngayon trabaho na lang natin sa social media, intindihin at ibahagi ho natin sa ating mga kaibigang kakilala. Kaya ang mga pagsasalita na yan, itong mga individual na kagaya nitong si Congressman Egay, no? Ano yun natin, suportahan ho natin, magpakita ho tayo ng suporta diyan sa comment section, diyan sa mga nakikita nyo nagre-recontent sa mga video nitong si Congressman Egay Irice. Ano yun, suportahan ho natin para talagang kahit paano maramdaman itong mga individual na to. Ang dami yung mga congressman, di ba? Pero iilan lang yung mga matitino at talagang para sa bayan, di ba? Yung mga nagsasalita para mabigyang linaw o magkaroon ng hustisya yung ginawang kalokohan ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige, okay. Quickly. Napag-usap kanina na yung tagal ka na nanunukot and then naging super vocal ka talaga against sa corruption and indirectly of course sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglayo ka sa mga sila? Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang programa ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Kung I'm Salvation Reforming from Runda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-resume po yung session. Ano po komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, Aray.
Masakit ho yun mga kababayan para sabihin ng isang congressman na ang pinakamakapangyarihang komite diyan sa Senado na-compromise na. Kung ako dito kay Ping Lacson, mag-iimbestiga ako diyan, ipapatawag ko mga bersamin para hindi masabi ng mga individual kagaya nitong si Erice na na-compromise na ang Senado. Diba? Papayag ka ba, yung Blue Ribbon, papayag ka ba dyan, Ping? Sasabihin nitong si Congressman Egay na compromise na ang Blue Ribbon Committee. Bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Ang sakit. Yes, identify yourself. Sakit yun. From your reviews, Congressman, nasabi ni Atty. Luistro na gagamitin nila yung process na ginamit dun sa impeachment process ni Pangulong Marcos, which is to dismiss in the process of sufficiency in form and substance. May pangamba po ba kayo na parang mauwi lang din sa dismissal yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayoko pong pangunahan yung mga pangyayari. Gaya po na sinabi ko, I will prepare yung impeachment process ni President Marcos. I voted yes to the sufficiency and form. I voted no to the sufficiency and substance dun sa unang complaint ni Attorney De Jesus. Pero dun po sa complaint ng Makabayan Black, I voted yes. Bakit? Sapagkat sa palagay ko po, may sufficiency in substance. Dahil yung pong requirements ng sufficiency in substance, yung parameters, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of facts. Na-recite yan dun sa complaint ng Makabayan Black. Pangalawa, kailangan may kaugnayan dun sa impeachable offense. At yan po, napatunayan din ng Makabayan Black. Pero, siyempre, majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil binayolate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po ay tantamount to grave abuse of discretion. Pagdating naman po sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, sufficient in form, sufficient in substance. Kaya kung boboto ko, may sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, hindi ibig sabihin, may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin sa presentation of evidence. Dahil sa kay Pangulong Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung kay Bibis Files, pwede na i-present to. Pero pinigilan na yung presentation. Dito, titingnan ko po, i-present. Kung makikita ko na may kasalanan, bumoto ako for impeachment. Pero kung wala, bumoto naman ako against impeachment. And what are the factors po siguro kung bakit? In fairness, pero naman ho yung sinabi na itong si Congressman Egay. Parang agad siya doon sa determining of sa preliminary process pa naman. Sa tingin ko, pinipigil yung paglabas ng katotohanan. Which is bad for the impeachment process. Kasi po, masamang precedents. Ganyan na ba mangyayari? Na basta kakampi, hindi na pwedeng ma-impeach. Kailangan talaga, especially now, na meron tayong supermajority. At paano na hindi magkakaroon ng supermajority? Billion-billion ang alokasyon ng bawat congressman. Bakit ka naman kukontra? Kung hindi mawalan ka ng bilyon. Ako? Matindi ho yung mga siniwalat nitong si Congressman Egay dito sa video na to. As always, ituloy ho natin to. Gawan ho natin part 2 kasi medyo malulupit yung mga sagot nitong si Congressman Egay. Kumbaga, inuunti-unti ho niya, dinahandahan niya yung kung bakit ganon yung naging outcome ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. dyan sa House of Representatives at kung ano ba nga ba nangyayari ngayon dyan sa Senado. Kung gaano kakompromiso na itong Blue Ribbon Committee. Ang dahilan siguro kung bakit
biglang na ititigil ang investigasyon o ang usapin dyan sa Blue Ribbon pagka napopoint na dito kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. ang issue. Diba? Na biglang natitigil, naiiba, merong kung ano-anong ilinalabas itong si Ping Lacson. Pero ano ho ito, na kung ako ang Blue Ribbon Committee Chairperson, ano ho ito, kumbaga napakalaking dagok nito sa pagiging chairperson ko dyan sa Blue Ribbon Committee. O ako sasagutin ko to, kung talagang hindi totoo ang sinasabi nitong si Congressman Egay. Ang problema, ano na ho ito mabigat ho kasi yung mga ebidensya na talagang merong kinikilingan itong si Ping Lacson pagdating dyan sa issue ng mga flood control dyan sa Blue Ribbon Committee. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat. Natin Pilipinas.